Pag naglinis yung nanay ko sa bahay, after niya maglaba, siyempre may review, nilinisin yung mga ganun sa rep na pagkain na mas iuwi natin, yung magiging pagkain. Para doon nilakas ako yung loob ko. Kasi talagang naman para sa family ko talaga. Parang kahit wala akong masyadong kitain, basta yung napili ko na pasaya ko siya, I'm so happy na. Good day, Vancouver, and hello sa mga viewers natin sa Philippines. I'm so excited sa ating special guest for today. Inaunlakan niya tayo, ang aking very good friend, award-winning hairstylist of the Philippines, and the owner of Style Lounge Vancouver in the heart of Vancouver. Let's all welcome my very good friend, Miss Casey Romero. Hello po. Kamusta ka naman? Eto, yan na. Kahit super tired ako today, di ba? Yeah, thank you so much. Yan. Ang lakas ko talaga sa'yo. Oo nga. Let's cheers. Let's cheers. Yun. Okay, my first question is, medyo curious ako. Saan ka sari lumaki sa Philippines? I was brought up in Bataan. Raleigh, Bataan. So, doon ako nag-aral hanggang natanda ko na Manila. So, how was your childhood? Kamusta naman yung kabataan? My childhood is simple lang. Kasi nga, syempre, di ba, nung bata pa ako, hindi ko naman nagagawa yung katulad na kung anong meron ako ngayon. Syempre, bata pa lang ako ma-discard na. Talaga. Like, ano yung mga sample ng mga dati na ginagawa ng kabataan? Yung kabataan ko, to be honest, nung kabataan ko, nag-work na ako sa school pa lang. Naghihinda-tinda ako. Something ako sa school. Tapos, Business-minded ka talaga? oo, tapos, yung bata pa ako, syempre, hindi naman kami masyadong ngayon, nanghihirap lang kami. So, meron kami nalilay na sasan kami dinadala, sama-sama lang ako, gano'n. Ayun lang, very simple lang yung childhood. Doon ka natuto mag-business? Oo, doon ako natuto talaga na, Kinailangan mo talaga siya or do you provide for oo, parang naging ko lang siya, parang gusto ko yung ginagawa ko. Hindi ko talaga siya kailangan. Parang, ganun, gusto kong gawin to. Masaya ako. Kaya bata pa lang ako talagang nag-uulit na ako, elemental pa lang ako, tapos dumating din yung point na kinadal ako ng Sampaguita. talaga? Oo, pag wala akong pasok, kailangan ko Sampaguita. Gano'n, nagsubukan ako magtinda ng mga balik. Seryoso talaga? Oo, totoo. Talaga? Totoo. Tapos yung kikitain ko, yun yung parang padaldal ko sa bahay. Kasi nga, syempre, yung mahirap na kami, di ba? Ilan kayo magkakapatid? 3, and I'm the eldest. So parang pinaprovide mo siya para sa Oo, tapos sa family, libigyan ko din yung namin. nakakatuwa kasi bata pa lang, masipag ka na. Oo. So you deserve kung ano Yeah. yung tinatamasa mo. May mga pinagdaanan ka ba dito bago ma-achieve ang pinakatailan mo ngayon? Oo, kasi di ba lahat naman nandang sa hirap? Pag siya di ba? No, yung dito sa Canada, ano yung mga pinagdaanan mo na parang lulusot ka sa butas ng karayong? Totoo yun. Mahirap ang buhay sa ibang bansa eh. Yeah. Wala ka sa sarili mong bayan. Ngayon talagang kumapit na ako kay Mami Mary. Mhm. So I always pray every day, every now and then. Ever since kahit bata pa ako, palasimba na. Palasimba. Hindi ko yun naging gawin ko sa lahat eh. Nag-pray lang ako, tapos sabi ko, Lord, ko sumahala sa kinakaya ko. Maano ko matyaga ako, tsaka masipag ako. Because you know, patience is the greatest virtue in life. Oh, diba? Pang beautiful. Yes. Okay. Becoming one of the most recognized parlor owner in Vancouver, in the heart of Vancouver. Ano yung mga humble beginnings mo? Kasi may narinig ako, meron akong nakasabay na sabi niya, ay nako, matagal na ako ni Casey, nasa bahay pa lang. So, share mo naman sa Oo, kasi before nag-start ako. Dahil sa bahay lang ako, tapos nag-ialta ako ng hair sa salon. Ayun, nag-start ako doon. Tapos yung mga client ko doon, di ba? Hanggang ngayon client ko na sa salon pa rin. So, ayan ka na, I started it for a very humble begin. Tapos minsan pag wala akong apply ko ng work, punta lang ako sa bahay, gagawa ko ng buhok. Tapos makainin ako, saging nga lang eh. Okay na ako. Dati ako. Tapos iatid lang ako. Ganun, okay na ako doon. Saka nung bata pa ako. No, syempre hindi naman kami mayaman. Tapos pero subdivision na kami nakatira. Yung nanay ko kasi masipal. So naglaban niya na siya. Para makabili kami ng lupa sa subdivision. Talaga? Oo. Yung lupa na yung lalaban din ang nanay ko. Tapos yung hapon ng nanay ko, pag wala akong pasok,
sinasama niya ako. So, ako nanay ko habang naglalaba, ako maglilinis ako ng bahay, magdadamo, gugupit-gupit ako ng mga damo. So, extra Oo, day. tapos, pag naglinis yung nanay ko sa bahay, after niya maglaba, siyempre may review, nilinisin yung mga ganun sa rep na pagkain, na mas iuwi natin, yung magiging pagkain. Talaga? Tapos magaling ako na magbibit. Yung mga damo-damo, Ah. green na. Nagugupit ko yun. Pili ko din ako gumaling, tapos sasabihin, ibigyan akong pera. Yung bata. Siyempre, di ba? So, inspirational. Kasi kung maririnig ng mga taga-Vancouver, no, alam na nila yung glamorous life. Hindi nila alam yung pinagdaanan mo. Oo. Did you ever imagine that your business would become this successful? Actually, I cannot imagine, like, with having like this. I am just feeling very simple. You know me, di ba? Alam mo, meron kang sinabi sa akin na tumatak sa akin. Nasabi mo, pagka kumakain ka sa labas, minsan daw nagpo-post kasi gusto ko kasi yung family ko, ganun din yung kinakain nila. So, ano share mo doon? Yung, di ba kumakain ako, sabi ko sa'yo, di ba na ako talaga nag-i-stick. Minsan, pag nagpapakain, hindi ako kumakain, make sure na kumain muna sila bago ko mag-post. Everyday kasi chinecheck ko, kahit mga kapag, kumain na, ulan yun, everyday yun. Nanay ko, namalengke na. Napapapagmahal. Oo, kasi yung mga hindi po naranasan namin ng bata pa ako. Siyempre, wala kang, hindi pinapalakas ko sa kanila. Kung kaya ko din naman, di ba, why not, di ba? What inspired you to open your own parlor? Na-inspired talaga ako kasi talaga, ito kasi yung ano ko eh. You know, when you say talent, it's a God's given gift. Yeah. So, ito yung binigay sa akin na talent. So, yun lang. Tsaka lang talaga ginagawa ko, di ba? Like, cutting, makeup, coloring. May biggest challenge ka ba dito? Ano yung biggest challenge mo na experience mo sa pagpapatayo ng parlor? Ang hirap magtayo ng salon. Bago ka magtayo ng salon, dadaan ka sa butas ng kanayan. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, kakausapin mo lang yun, diba? Dito hindi. You have the lawyer, and then with the landlord, leasing, everything. Pero through all my friends, sa lahat ng mga tumulong sa akin, nang nasimulan ko yung salon ko, may mga tao kasi na tumulong sa akin talaga. Hanggang ngayon, patuloy po akong magpasalamat sa inyo. I don't know how to say, pero talagang salamat po kasi kung hindi dahil sa mga kaibigan ko, hindi din matatag yung salon. Kasi it's so hard. Sa umpisa, talagang grabe. Naalala ka, no? But now, I'm so happy. Kasi ayun, okay na siya. Ngayon ko palang na-achieve yung parang, ito na yung pinaghirapan ko. Ito na siya. So ayun, that's life, di ba? Yeah. Ito naman yung pinaghirapan ko. Meron bang time na gusto mong sumuko? Minsan dati, pero Talaga? hindi ako sumunod. Talagang nilakas ako yung loob ko. Kasi talagang para sa family ko talaga. Ano yung biggest lesson na natutunan mo as a business owner? Na natutunan ko, kailangan magaling ka makipagkapwa-tao, nakagit sa lahat, may respeto ka sa sarili mo, sa ibang tao, maging magalang ka. Tsaka yung magilesa mo yung marunong ka tuloy sa pinanggalingan mo. True. Yeah. Kasi ako, nung dumating ako sa Canada, yung kaibigan ko noon, hanggang ngayon, kaibigan ko pa sila. Tapos patuloy akong nagpapasalamat sa kanila palagi. Okay, what do you think makes your parlor stand out from the other parlors in Vancouver? Hindi naman natin iyan. Parang ano yung ino-offer mo na masasabi natin sa pareho viewers? naman eh. Kasi dito sa Canada, iba from the Philippines, di ba? Dito kami yung mga ibang salon din, mga stores. Mag-prevents kami. How do you balance being a successful entrepreneur sa iyong personal life? Meron bang love life si Casey Romero ngayon? Ayan, napangiti na natin. Sorry lang, hindi. Kasi talagang yung love life ko lang naman is my work. That's my love life. Siyempre, you have to be successful in time. So, I really love what I'm doing. So, I love my work. I love my clients. So, yun ang masasabi mong love life. Oh, that's my love life. And then I love my life. Yeah, kasi marami gusto Because mag-love it life. only lives once, right? Yes. What motivates you to keep improving your business? So, ang talagang may motivation for is like to successful in life. That's my motivation. To become a successful person. And then, syempre, motivation ko din para sa family. Yeah. Matanong ko lang yung parents mo is both. Yeah. Nanay ko, she will turn 60 this coming. Bata pa. Yeah. Ito ko din, 62, 60%, 60 plus. Who has been your biggest inspiration? My biggest inspiration, my mom, my mother. Talaga. Oo. So, how close are you sa mother?
Very close. Kaya umaga, gano'n. Kasi kaya pala, malungkot ako pag miss hindi siya nakakabos. Talagang mami ko, yung mother ko, yung pinaka-inspiration ko. Di ba ako naman tayo sa fan questions naman tayo. Let's move on to the fan questions. Sino ang dream celebrity client mo? Ang doon celebrity client ko, syempre, si Beyonce. Really? Oo, siya. International, si Beyonce. Mag-shout out ka kay Beyonce. Beyonce! Oh, girl! Ano namang advice na mabibigay mo sa mga gustong magtayo ng business or parlor? Oh, actually, I'm timing for a question. Kasi I'm just, now open for franchising. Guys, magko-franchise pala si Case Romero Salon. So, ang mabibigay ko lang na advice sa mga gusto magtayo ng business, lagi niyo pong tatandaan sa pagtatayo ng business para kang sumusugal. Yeah, true. So, sa bawat laban, dapat ipanalo mo. Huwag kang susuko. Always remember that you have to be a good person. Especially, syempre, yung mga tao mo dapat alagaan mo din. Kasi yun yung unang number one tutulong sa'yo para makapagtagumpay ka. Kasi kung wala sila, hindi ka magtatagumpay sa magiging mga plano mo sa business. Tapos sa business din, dapat matyaga ka. Hindi lang puro pera-pera. Dapat you have to know what the clients need. So they want to feel good too. So ayan, parang natutunan ko sa life. Tsaka huwag ka mamili, mayaman o mahirap. Dapat papasukin mo sila, i-entertain mo sila. May pera o wala. Kahit maliit lang, gano'n. Dapat you have to value the client. Tsaka ako, di ba, alam naman ako, minsan nga na, pag yung client, nakwento niya na sa akin yung buhay. Is hindi ko na pinagbabayad. O sasabihin na naman ng mga friend, hindi mo na naman pinagbayad. Kasi gano'n, pag minsan naalala ko na yung story ng buhay, kung alam ko na yung kwento niya, kung saan siya, o sige, ito na yung bayaran ko. Kasi naging close ka talaga sa mga clients. Tapos, gano'n, parang kahit wala akong masyadong kitain, basta yung napiling ko na pasaya ko siya, I'm so happy na. Make sure na masaya yung client ko pag uwi na. So, ayun yung masasabi ko sa business, sa mga magtatayo ng business. Number one, you have to be patient. Kailangan, alam mo din yung needs ng client. Yung rapport mo sa client, dapat good ka. Ayun, respect. Ayun lang, siguro. Sa tingin ko. This is my favorite question sa mga guests. If you could talk to your younger self, what would you say to young Casey Romero? O ikaw, bata ka. Ano yung Pag lagi mo matutupad mo yung pangarap mo, yan. Tapos pag natupad mo na yung pangarap mo, lagi mo tatandaan na maging mabuti kang tao. At higit sa lahat, meron kang takot sa Diyos. Kasi pag, yung dalawa na yan, nagawa mo na, magiging mabuti na. Kasi pag naging mabuti kang tao, tapos wala kang naman takot sa Diyos, wala din yun eh. So yung kalat ng kayamanan natin, pagdating ng araw, wala yan, hindi mo madadala ang pera sa gato. Ang kabutihan na nagawa, madadala mo yan. Diba? Kabatang Casey. Kaya bata ka, maging mabuti ka. Ganun. Quick talk! Okay. Okay. Meron tayong fast talk, pero ang ating Laura Speaks ay merong quick talk para kay Casey. Okay. Ready ka na ba o yung mga toast? Yes. Okay, umaga o gabi? Gabi. Pag-ibig o career? Career. Introvert or extrovert? Ano po? Extrovert. Extrovert. Oo. Sino ang iyong celebrity crush? Chris Brown. Saan yung dream destination? Actually, I almost traveled all over the world. So, my dream destination ko ito. Canada. Takot magmahal o takot masaktan? Takot masaktan. Sino ang mas type mo? Macho o brainy? Macho. Anong physical trait ang una mo nakikita sa isang guy? Ano mo ka? Talaga. Like, do you have any? Wow. Gusto mo. Selosa ka ba o hindi? Hindi. Really? Seryoso ba? Oo, silosa. Selosa ka ba o understanding? Understanding. Kung bibigyan ka ng chance na maging celebrity actress for a day, sinong celebrity actress yun and why? Sino nga? Kahit dito or sa Philippines. Diba? Kasi meron siya mga program sa mga black people. Ganon. So gusto mo maging, sige nga isang post nga ni Angelina Jolie. Diba? Okay, last question. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Siguro, my best time for the happiness yung after work. Okay, that's the end of the quick salon. What's next to your salon? Do you have any plans or meron ba kami mga aabangan sa iyong salon? So, now, susunod na project ko talaga is yung, ayun nga, I'm going to train a lot of people now.
we can get the people all over the world. Oh, that's a Like very in South America country or in the Philippines in Asia, Mm-hmm. so that they can work with me. Uh-huh. And then I will train. I will have the basic training, the guides, and then the support to them. And then through them, makakapagtayo kami ng another branch. So that's why we're gonna have the franchisee. So, yun na yung aabangan natin. Magkakaroon na ng Yes. franchise ang Casey Romero Salon. Okay, and finally, what's your message to everyone who has supported you on your journey? Yeah, since day one. To all my supporters, my friends, and syempre my family, maraming pong salamat. Oh my God, Yan na, naiiyak ko naman si Casey. Sige, okay lang Thank yan. you so much po sa lahat ng mga taong tumulong sa akin through this journey. Siyempre kung nag-start pa ako, nung wala pa ako noon, sa mga taong pinuluyan ko, mga mamihan ko, alam mo na kung sino kayo. So lahat ng mga mamihan ko na inanayan ko, na nag-abot sa akin ng pagkain, nang tumulong sa akin, ang inabot nila yung kamay. Hindi lang yun, pati pinansyal, tinulungan din ako. Habang buhay ko po yung pasasalamatan, hindi ko po nakakalimutan yun. Dahil ako po yung walang hanggang pasasalamat. Tsaka tinatanong ko po ng malaking utang na loob yun. Tell me something about yourself naman. Oh yeah, I'm Casey Romero. I'm your international hairstylist, your signature colorist, and your signature makeup artist. So if you want to have a consultation and transformation, just come and see me. 5818 Fraser Street, the heart of Vancouver. Yeah! Malakpakan natin si Miss Casey Romero! Thank you. See you. Yeah! Finally, this is my first time. Yeah! Yes. Thank you for gracing our show. Sobrang ako. Ayan, kahit pagod na ako Yeah, today, so actually na-touch ako kasi Kasi alam ko may iba ka pang lakad pero talagang Kaya pinuno nga, ako. oo. Baka may pang pasalamatan. You want to thank your parents. I'm going to thank, especially syempre sa parents ko. Tsaka yung mga kaibigan ko din sa Bataan, sa Manila. Syempre yung sa Bataan naman, yung mga patuloy ako nagkapasalamat, yung mga staff ko doon. Staff ko sila from the start na nagtayo ako ng salon. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin sila. Talaga? So, kaya pinapasalamatan ko yung mga taong tumutulong sa akin palagi. Especially yung mga tao ko, yan, sila Naomi, sila Nina, sila Kyla, sila Christine, tsaka yung mga kaibigan ko pa na mga tumutulong sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan guys, narinig po natin si Miss Casey Romero. Sa mga gusto magpa-ganda dito sa Vancouver, kontakin nyo lang si Miss Casey Romero. Ang kanyang salon ay matatagpuan sa 5818 Fraser Street, Vancouver, BC. Send your phone. 604-368-5089. And also, you can directly message me pag minsan di pa ako nakasagot sa phone. Kasi ako talaga Hands-on kasi talaga So, siya. ako yung nakikipag-usap sa client. Make sure na tama yung sagot doon talaga. So, sa Instagram ko, Casey Romero 25. Doon, mababasa ko agad dyan. Or my messenger. Message lang po kayo. Huwag po kayo mahiya. Sasagutin ko po kayo. Narinig yung kanyang inspirational story. Sa mga gusto mag-business, ay yung mga may pinagdaanan ng kabataan. Hindi hadlang para Hindi sa katagumpayan. Thank you so much, everyone. This is Laura Magdalena, Flora Speaks. See you on our next episode. Bye! Bye!